Magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede ho bang pakibati rin yung katabi natin ng magandang gabi? Yan. Una po ay magpasalamat tayo sa Panginoon dahil tinipon ho tayo ngayong gabing ito kahit napaka-busy ho natin dahil sa pagpapatuloy ng ating eleksyon ay pumunta ho kayo at nakiisa sa ating ikalimang araw ng paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ng ating mahal na ina. Nais ko lang pong unang magpasalamat sa ating butihing rektor at kura paroko at ang kanya pong mga kasamang pari dito sa parokya, Father Giovanni and PPC and lay leaders sa pag-imbita ho muli na makapag-misa upang makasama nyo sa paghahanda para sa nalalapit na kapistahan. At napakaganda po ng mga pagbasa natin ngayong gabing ito, ngayong ikalimang araw ng ating nobinaryo para sa ating mahal na ina. At tinatawagan po tayo sa napagnilayan ang ating tema ngayong taong ito, Birhen ng Peña Francia, pag-asa ng mga dukha. Napakagandang tema, isang temang puno ng damdamin, no? Tulad ng ating kura paroko, madamdamin. So, punong-puno po ng damdamin ang ating tema at lalo na sa panahong marami sa atin ng mga kababayan ang nakararanas ng kanya-kanyang hirap sa buhay. Narinig po natin sa ating unang pagbasa, ibinahagi ni San Pedro kung paanong ipinahayag ng Diyos ang kanyang plano. Hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat, kahit pa sa mga Hentil, na nasa mata ng ilan ay hindi karapat-dapat. Ngunit sa panaginip ni Pedro at sa kanyang karanasan, malinaw ang mensahe ng Diyos. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Mga kapatid, minsan tayo ring mga maralita, tayo ring mga tinakwil ng lipunan ay tila nakararamdam ng ganitong pagtingin. Parang hindi tayo karapat-dapat, parang hindi tayo naririnig. Pero ang Diyos sa pamamagitan ni Pedro ay nagsasabing tinatanggap at iniibig niya tayong lahat, lalong-lalo na ang mga mahihirap. Alam niyo po, sa aking karanasan bilang kura paroko, isang araw may lumapit po sa akin na matandang babae. At siya po'y biyuda na nagtitinda ng bulaklak. So umiiyak po siya dahil nawalan siya ng pwesto. Dahil pinaalis siya ng gwardiya sa lugar na matagal niya nang pinupwestuhan para magtinda ng bulaklak. Sabi niya, Father, wala akong pagkakakitaan. Paano na ako at ang aking pamilya? Alam niyo po, ang sagot ko sa kanya, Nanay, hindi ka pababayaan ng Diyos. At may dahilan kung bakit niya hinahayaan ito. At mayroon siyang plano sa mas higit pa sa iyong nararanasan at nararamdaman. Tinulungan namin po siyang makahanap ng mas ligtas na pwesto. At mula po noon ay lagi siyang nagsisimba na at laging kasama sa pagdarasal ng Santo Rosario sa aming parokya. Nang makausap ko siya uli, ang unang narinig ko sa kanya ay pinagpapasalamat sa mahal na ina ang pangyayaring ito sa kanyang buhay. At kahit hindi ko masabi lahat ng problema ko, ramdam ko siya, sabi ng isang pobreng
matandang babae. Sa atin pong ebanghelyo, ayon kay San Juan, makikita natin ang larawan ni Jesus bilang mabuting pastol. Siya ang pintuan ng kawan. Ang kanyang layunin ay malinaw. Ako'y naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at magkaroon din nito ng masagana. Ito ang buhay na inalok ni Jesus. Isang buhay na may kalinga, pag-ibig at direksyon. Kaya nga't kung si Jesus ang mabuting pastol, si Maria naman ang inang laging kasama natin sa paglalakbay. Bilang berhen ng Peña Francia, siya ang patuloy na umaakay sa atin patungo kay Kristo at sa kanyang mga pagpapakita sa kasaysayan, sa mga deboto, sa mga maralita ng lungsod, at sa mga pamilyang nananalangin sa kanilang tahanan. Lagi siyang lumalapit sa mga dukha. Ang mahal na birhen ay hindi lang reyna sa langit, kundi ina na mga iniwan, inalipusta, at para bang nakalimutan na ng mundo. Ngayong gabi, pagnilayan natin ito sa gitna ng ating kanya-kanyang kahirapan, sa ating personal na krus, naroon ang birhen ng Peña Francia. Hindi niya tinatakasan ang paghihirap ng kanyang mga anak. Sa halip siya ang unang lumuluha kasama natin, lumuluhod para sa atin, at patuloy na umaakay tungo kay Jesus na siyang nagbibigay ng tunay na buhay na walang hanggan. Ngayong araw din pong ito ay ginaganap at patuloy na ginaganap ang pambansang halalan. Hindi po natin maaaring ipagwalang bahala ang kahalagahan nito, sapagkat ito rin ay isang pagkakataong masalamin natin ang ating pananampalataya sa konkreto at makataong paraan. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus ay dumating na Sa Ebanghelyo, sinabi po ni Jesus na dumarating lang ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at manira. Ako'y naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay na ganap. Sa kabila ng ating pagboto at pagbabantay sa halalan, inaalala po natin sino ba ang mga pastol na tunay na naglilingkod at hindi magnanakaw ng tiwala ng kaban ng bayan o ang dangal ng mamamayan. Bilang mga anak ng mahal na birhen, tinatawag tayong pumili hindi lamang ng marunong, kundi higit sa lahat ng makadiyos, makatao, at may malasakit sa mga mahihirap. Ang ating pagboto ay isang gawa ng pag-ibig, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng mga bata, ng mga matatanda, at ng mga tulad nating kapwa-dukha na umaasang may magdadala ng liwanag sa ating pamayanan. Naway ang ating mahal na ina ng Peña Francia ang siyang gumabay sa ating konsensya, at si Jesus, ang mabuting pastol, ang maging pamantayan sa ating pagpili upang tunay ngang makamit natin ang buhay na ganap. Hindi lang sa langit, kundi dito rin sa ating komunidad. Mga kapatid, hindi kailangang maging mayaman para maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagiging dukha ay hindi hadlang kundi daan upang maranasan ang awa at pagkilos ng Diyos.
At tulad ng sinabi ni Pedro sa unang pagbasa, kung binigyan sila ng Diyos ng parehong kaloob ng Espiritu, sino ako upang humadlang niyon? Kaya tayong lahat, dukha man sa yaman, sa kalusugan, sa lakas o sa pag-asa, ay naanayahan ng mahal na ina na lumapit sa Kanya. Sa Kanyang panalangin, sa Kanyang pamamagitan, dadalhin niya tayo sa Kanyang anak. Birhen ng Peña Francia, inang pag-asa ng mga dukha, ipanalangin mo kami.